Tayo po mula itutunghay ng ating pagbasa. Hahangin natin ang mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Lucas, sa Kabanata 6, mga talatang 36 hanggang 38. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, maging mahabagin kayo, gaya ng inyong ama, huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa at patatawarin kayo ng Diyos. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos, hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamitin ng Diyos sa inyo. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mabuting balita. Mapapansin po rito sa ating pagbasa na ang Panginoong Hesus ay tinuturuan niya, inaalalahanan niya, sinasabihan niya na ang kanyang mga alagad ay maging mahabagin. Bakit? Meron bang tendency na ang mga tagasunod ng ating Panginoong Hesus ay hindi magiging mahabagin? Kung titingnan natin sa ating kapanahunan, parang totoo sapagkat may mga taong nagsasabing Kristiyano, mananampalataya, tagasunod ng ating Panginoon, pero hindi kinakikitaan ng pagiging mahabagin sa kanyang kapwa. Mangilan-ngilan lamang, kagaya ng mga unang Kristiyano noong unang panahon. Kaya nga walang nagugutom, walang naghihirap, walang kinakapos sa panahon ng mga gawa. Bakit? Sapagkat ang lahat ng Kristiyano ay nagtutulungan, nag-aayudahan, nagbibigayan. Kaya sinasabi niyang maging mahabagin kayo. Bakit? Sapagkat sinasabi niya ng inyong amang nasa langit ay mahabagin. Ang pagpapakita ng pagkahabag sa isang tao ay ang pag-abot, pagtulong, pag-ayuda, pagpapagaan sa pasanin ng isang tao na kanyang dinadala. At sinasabi nga niya na dapat tayo ay nagbibigay ng hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa. Bakit? Kasi ang sukatang ginagamit natin sa ating kapwa ay siya ring sukatan na gagamitin laban sa atin. Tunghayan na po natin ang pinakasusing salita sa ating pagbasa. Maging mahabagin kayo gaya ng inyong ama. Hindi madaling tularan ang Diyos. Totoo yun. Hindi naman talaga natin kayang tularan. Pero pag sumikapan nating magawa, kung ano yung kanyang mga alituntunin, kung ano yung kanyang mga batas, kung ano yung kanyang mga aral, walang hanggan ang kanyang awa at walang mintis ang kanyang katarungan, samantalang maiksi ang ating pasensya. Oo nga naman. Sino ba ang taong hindi maiksi pala ang pasensya? Lahat tayo maiksi ang pasensya, di ba? Magagalitin, mairitahin, di ba? Minsan nga daw, sign daw ng pagiging nagkakaedad yung pagiging mairitahin. Ikaw ba nagkakaedad da? Kapag ikaw ay mairitahin, mainitin ang ulo, maiksi ang pasensya, sign daw yan ng pagkakaedad. At hindi maasahan ang ating katwiran. Bakit? Minsan wala sa katwiran. Ang tanging nagbibigay ng pag-asa sa atin ay si Jesus. Naging tao si Kristo sa kabila ng pagiging Diyos upang idugtong ang langit sa lupa. Ano yon? Ulitin natin. Naging tao si Kristo sa kabila ng pagiging Diyos upang idugtong ang langit sa lupa. Talaga naman siya yung naging daan, siya yung naging tulay, siya yung buhay, siya ang katotohanan. Walang makakapunta sa Ama malibang dumaan sa Kanya. Kaya nga si Jesus lamang ang tanging pangalan na ibinigay ng Diyos sa lupa na sukat ikaligtas ng tao. Kaya nga panghawakan natin, paniwalaan natin na kung si Jesus ay tinanggap mo sa iyong buhay, ang langit at ang ating kinalalagyan ay pinagdudugtong kung ano ang biyayang naroon sa kalangitan sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus ay ating mararanasan. Bilang kanyang mga alagad, tinubos tayo ng kanyang dugo at pinapanumbalik sa dati nating kalagayan bilang mga anak ng Diyos. Kung kaya ng ating Ama, kaya rin natin. Ito ay isang marangal na pagtawag upang hilumin ang mundo at gawin itong malaparaiso. Hindi ba paraisong maituturing kung tayo ay nag-uunawan at nagmamahalan? Totoo eh. Kapag ang isang bansa ay magulo, nag-aaway-away, walang pagsasamahan, walang pagkakaisa, walang pagmamahalan, eh hindi yun paraiso. Anong tawag doon? Purgatorio. Diba? So hindi ba paraisong maituturing kung tayo ay nag-uunawaan at nagmamahalan? Kapag mayroong nag-uunawaan, kapag mayroong nagkakaisa, pag mayroong nagmamahalan, maituturing na ito'y paraiso sa ating kalagayan. Abutin natin ang kamay ng mga kapwa ng walang panghuhusga,
maglaan tayo ng mas mahabang pasensya upang umunawa at magpadama ng habag at malasakit. Ito po'y isa ng hamon sa atin. Alin ang hamon sa atin? Ang mahabang pasensya, ang maging mapangunawa, at ang magpadama ng habag at pagmamalasakit sa ating kapwa. Maraming salamat at pagpalain tayo ng ating Panginoon. Ang akin lamang palaging sambit. Hayaan natin ang Diyos ang palagi ang mag-ius ang ating buhay. Bye-bye and bye-bye!